kung babalikin natin mga pangyayari, unang-una, I was flattered kasi ako yung unang-unang inimbita ng unit team na sumapi sa kanilang senatorial team. Una, nag-email muna ay si Attorney Vic. Tapos tinawagan niya ako, iniimbita daw ako sumali dun sa PFP lineup, no? At ang kinakailangan kong gawin ay tanggapin yung offer. So pinag-isipan ko naman at ang sabi ko kasi, yung kasalanan ng ama, hindi naman dapat kasalanan ng anak. Alam ko yan. Kasi yung ama ko may mga kasalanan din, pero hindi naman ako dapat ang pagbayarin. So bakit naman natin ibabaling ang sisi sa anak? So that's unfair. So yan yung unang konsiderasyon ko. Pangalawa, I kept an open mind. Kasi nga, ang sinusuportahan ko si Sara Duterte. Ang nais ko sana ay siya'y tumakbo ng presidente. Pero nagdesisyon siya na magbisi na lang kay PBBM. Sabi ko, siguro may dahilan si Inday Sara. At nung pinakinggan ko naman kung anong plataforma nitong si PBBM, simple lang, pagkakaisa. Eh ako, nalalaman ko naman na sa daming pagsubok, ang daming pumuputok na mga gulo sa daigdig, ang daming problema ng Pilipino, eh siguro panahon nga talaga na magkaroon na ng pagkakataon. Kasi nangyari naman, eh pinalayas natin si Marcos Sr., pinalitan natin, eh hindi naman mabubuti rin ng pamamaraan, ang pamumuno, so parang wala rin nangyari sa Pilipinas, no? So sabi ko, siguro nga, pag-isipan na natin na baka kailangan ng magkaisa at sa ating pagkakaisa ay malulutas ang lahat ng ating mga suliranin. So, yan yung mga dahilan kung bakit sumama ako sa kanila. Yung paniwala na at some point in time, bilang isang politiko, dapat sumusunod ka sa iyong leader, si Inday Sara. Pangalawa, worried din ako nang mag-iisa si Inday Sara sa unit team. Kasi nga, sinabi ng tatay niya na weak leader itong si PBBM at syempre, ayaw niyang tumakbo ng vice presidente si Sara. Ang gusto niya, tumakbo siya ng presidente. Pero sinuway ni Inday Sara, sabi ko, kung hindi ko naman sasamahan sa Inday Sara, sinong sasama kay Inday Sara? Dahil at ang loyalista naman ni PRRD ay hindi rin sumama. So kaming dalawa lang talaga ni Inday Sara ang sumapi dyan. So hindi naman ako nagsisisi dyan. Pero talaga naman sa loob-loobin ko, baka naman kasi nga, ang Marcos Jr. ay nagnanais na pabanguhin muli ang pangalan ng kanyang pamilya. Sino ba naman ang hindi tatanggapin ng hamon para nga mabago ang imahe ng kanyang ama na napalaya sa Pilipinas? At syempre, yung importansya ng pagkakaisa. Ang pangako lang naman niya pagkakaisa. Pero matapos ang isang taon pa lamang, ano nang nangyari? Abay sa second budget hearing pa lamang, isang taon pa lang na nakakalipas mula nung sila naging presidente, hayun na. Hinayaan niyang lapastanganin si Inday Sara ng kanyang insan na si Mr. Specker. Amantakin ninyo, sinuportahan ang budget ni BP hanggang huli, inapprove sa plenaryo, tapos biglang nag-iba ng tono at pinatanggal ang kanyang ilang mga pondo. Gawain ba yan sa isang kakampi? Gawain ba yan sa isa na nagbigay para kay PBBM ang siyang maging Pangulo? Samantalang lahat ng surveys sa mga panahon na yon na nagpapakita na kung tumakbo nga si Inday Sara at itong dahilan kung bakit nagalit sa aming dalawa si PRRD, ang titigas daw ng ulo namin, eh siya dapat ang nakaumpong presidente ngayon. Pero may mga dahilan man si Inday Sara kung bakit hindi nga siya tumakbo, siguro isa na rin, eh gusto niya magpahinog dahil hindi naman siya dapat magmadali dahil siya ay bata pa. So sa tingin ko naman, tama yung decision siya na magpapahinog. Pero ano nangyari dun sa pagkakaisa? Mantakin mo, kaalyado mo na, pinakamalapit mong kaalyado, nanalo ka dahil sa kanya, dahil siya nagbigay. Nanalo siya dahil binigay niya ang boto ng Mindanao at Cebu sa kanya. Tapos ganun ang trato sa kanya na parang siya ay pinakamatinding kalaban. Sabi ko, nasaan na ang pagkakaisa? Eh biglang bumalento nga doon sa nauna niyang sinabi na ipagpapatuloy niya yung pulisiya ni PBBM na independenteng panglabas na relasyon. Ako po kasi naniwala, no? Una-una sa kasaysayan, hindi po natin ever naging kalaban ang China. Ang mga naging kalaban natin, Espanyol, Amerikano at mga Hapon. Pangalawa, naniniwala po ako na bilang isang bansa na galing sa hirap at biglang yaman, ang China wala pong interes na makipaggera. Ang China, ang gusto lang niya magpatuloy ang kanyang pag-unlad at ako naman, dahil nakikita ko na talaga naman pong economic miracle ang nangyari sa China na mga 20 years ago, eh gutom na gutom sila sa ilalim ni Mao Zedong. Tapos ngayon, pangalawang pinakamalakas na at masigla ng ekonomiya na dapat makinabang din tayo doon sa pagyaman at pag-unlad ng China. Bakit naman hindi? Eh kapitbahay tayo ng China. Halos pwede mo nga languyin yung sa norte natin from Babuyan Island papunta ng Taiwan, nakabahagi ng China. At wag natin kakalimutan, kaya naman tayo binili ng mga Amerikano nga sa mga Espanyol, ay nais nilang magkaroon ng stepping stone papunta ng China. So ang buong akala ko, pagpapatuloy niya
yung ating mabuting relasyon sa ating kapitbahay na China. Nagkaroon naman tayo ng mas mataas na pamumuhunan galing sa China. Pangalawa, mas mataas na pangangalakal at pinakaimportante, marami ring mga turistang dumating dito. Bakit naman natin babaguhin yan? Yan yung mga tinatamasa natin sa pagkakaibigan sa panahon ni Presidente Duterte. So nagulat ako talaga nang mula nang bumalik siya sa kauna-unahan niyang trip sa Amerika, nagbagong posisyon niya. Ako po ay nagpadala ng memorandum kay PBBM bago siya umalis. Ang sabi ko, wala pang desisyon ng US Supreme Court pagdating doon sa sovereign immunity o kung pwede bang mademanda ang presidente habang nasa Amerika. Meron po kasing civil contempt charge si Presidente Marcos. Ito ay $300 plus million. Kasi nanalo yung mga biktima ng pag-abuso sa karapatang pantao ng martial law ng 2 billion award laban sa estate o yung estate nga ni Marcos Sr. At dahil hindi sinasabi ni PBBM kung nasaan ang pag-aari ng ama niya, meron siyang civil contempt na 300 million. So dahil yung mga panahon na yon, ako naman po ay nagmamalasakit sa kanya dahil sa totoo lang po, I was taken aback by the kindness, yung kabaitan ni PBBM. Hanggang ngayon po, sa tingin ko talagang hindi siya dapat mamuno, pero sa tingin ko po, napakabuting tao, napakabait na tao. Siguro po ako nagkamali ako, pero yun po assessment ko. No? Pero sabi ko sa kanya, wag namang sanang mapahiya ikaw dyan. So ang sabi ko, mayroong proseso na nagbibigay ng suggestion ng Department of State sa hukuman ng kilalanin ng inyong sovereign immunity. At sumang-ayon naman po sa akin si JP, sumang-ayon naman sa akin si Justice Secretary, at sa tingin ko, kinuha naman nila yan. Pero dahil kinuha nila yan sa State Department, nagkaroon din ng pagkakataon. Yung isa pang presidential insan, ambassador natin sa Amerika, na Romualdez din, na makipag-negotiate sa State Department. Ang duda ko, isa sa dahilan kung bakit biglang bumalentong itong si PBBM sa relasyon sa China ay number one, kinakailangan maiwasan nga yung kanyang civil contempt na 300 million. At nandyan pa rin yung issue ng kanyang tanging yaman, yung tagong yaman, ninakaw na yaman. Huwag na po tayo mapaligoy-ligoy. Napakadaming Supreme Court decision na sa Pilipinas, sa Switzerland at pati sa Amerika na nagsasabi na meron silang tagong nakaw na yaman. Pati dyan po sa Amerika. At meron ang contempt case yung isang crony dahil nagbenta ng mga paintings, no? Na dapat yan ay naka-freeze para nga doon sa pambayad sa mga human rights victims. So ito po ay haka-haka. Pero it's an intelligent guess. Kasi in the process of getting the suggestion, ay ba nagkaroon ng pagkakataon mag-negotiate itong ating sugo sa Amerika sa mga taga-State Department. At syempre, ang pinakamainit na issue pagdating sa mga Marcos sa Amerika, yung civil contempt niya at saka yung issue ng tagong ninakaw na yaman. So sa tingin ko, napag-usapan yan. At sa tingin ko, merong kinalaman yan sa pagbalentong ni BBM. Kaya nga yung linabas ko yung gentleman's agreement ay hindi naman sikreto. O sa totoo lang po, yan po inalathala sa mga periodiko. At nung ako po ay congressman ng 17th Congress, ako po ay Deputy Minority Floor Leader, which means ex officio member ako ng lahat ng komite, kasama na ang appropriations. At humarap po doon si Delphine Lorenzana, dating sa Secretary of National Defense, kunya sinabi na nagkaroon na nga ng agreement na status quo, na wala ng bagong mga expansion sa South China Sea. Bukod sa GMA News, ito po'y nalathala rin ng Reuters, si Manuel Mogato, na isang Pulitzer Prize awardee. At meron din pong report dyan ang South China Morning Post, no? Na dyaryo po yan sa Hong Kong. Wala pong sikreto. Anong sinasabi nilang sikreto? Wala pong pinimigay na teritoryo. Ang sabi lang dyan is as is where is freeze. At pagdating sa Ayungin, nung nagkaroon nga ng bombahan sa panahon ni Presidente Duterte, yun ang sinabi ng mga Chino na nagkaroon ng paglabag sa as is where is dahil nagdadala ng repair materials. Hindi po nangako ng kahit ano si Presidente Duterte. Ang sinabi lang niya, siguraduhin ninyong walang mamamatay na sundalo ko dahil pag binamatay na sundalo, iba ng usapan yan. Pero gaya ng aking sinabi, hindi naman po pwede na nakatiwangwag lang ang Sierra Madre na bulok na. Kung hindi yan marirepair, baka lumubog na. So ang sabi ko, diniskartehan siguro yan. Dahil wala naman akong pagkakaalam kung talaga nagdala ng repair materials o hindi. Diniskartehan yan para magawa ang lahat ng repairs. Ang pagkakaiba, ngayon sa panahon ni Presidente Marcos, parang pinangangalandakan niya para nga harangin siya ng China na magkaroon siya ng dahilan na pumunta sa Amerika, umiyak na parang spoiled brat, tulong-tulong, lusubin ng China. So yan po yung isa sa malaking dahilan na sa tingin kong nabudol tayo. Hindi lang dahil sa wala siyang salita na kinakailangan isulong niya yung pang-national na interest ng Pilipinas, kung hindi nga
dahil sa pagkiling niya sa Amerika, ang Amerika naman po hindi niya isusulong ang interes ng Pilipinas eh. Paulit-ulit, tignan niyo ha, ang sinasabi lang niya, ang pinaglalaban nila yung karapatan na maglayag, freedom of navigation. Sa mula't mula, sinasabi po ng mga Amerikano, hindi kami nakikialam sa pag-aagawan ng teritoryo. As in fact, hanggang ngayon, hindi naman nila sinasabi na sinusuportahan nila yung ating mga inaangking isla. Nandiyan yung balentong rin niya sa charter change. Dati sinabi niya, hindi na niya kinakailangan ng charter change revisions, tapos biglang sumang-ayon na naman siya kay Presidential Insan, maski ang pamamaraan ay pamimigay ng suhol at paggagamit ng ayuda para makuha ng lagda. So ang sabi ko, merong dahilan siguro at hindi ko maintindihan kung ano yung dahilan kung bakit bumabalintong ang presidente. Tapos dyan na lumabas yung sinabi ni PRRD. Nung mayor pa siya, may impormasyon siyang natanggap sa PIDEA na gumagamit ng pulburon. At nandyan na yung mga dokumentong pinresinta ni Maharlika na mukhang nagko-corroborate dun sa sinabi ni Presidente. Yung tao na gumawa niyang pre-operation report na yan at saka yung surveillance report na yan, inamin na siya mismong gumawa dyan. So pag pinagkatugma-tugma mo, baka mamaya yung pagbabalentong niya, lalong-lalo na sa issue kung makikipaggera sa China, ay produkto ng pulburon. Siyempre, hindi ko sinasabi po yan as a matter of fact. Pero ako, hindi ko ngayon sigurado kung tama ang pag-iisip niya ngayong nagdesisyon siya na nais niya makipaggera, makipag-away sa China kesa makipag-usap at makipagdiplomasya. Masisisi niyo ba ako? Hanggang ngayon, hindi sumasagot ang presidente. Kapag totoo na siya gumagamit ng droga, yan po ay betrayal of public trust. Pagtaksil sa tiwala. In other words, nabudol. Yan ay mga dahilan kung bakit ako, kasama ang 31 milyong mga Pilipino, ay nabudol ni PBBM noong huling eleksyon. Pero hindi pa naman po ang huling lahat. Pwede naman po ayusin lahat yan ni Presidente. Unang-una, come out with the truth. Sabihin mo sa amin, Mr. President, kung ikaw nga ay gumamit na sa mga nakalipas na panahon o gumagamit hanggang ngayon pa. Kung gusto mong maniwala kami hindi ka na gumagamit ng pulburon, magpa-drug test ka. Dahil ang siyensya hindi magsisinungaling, lalong-lalo na kung gagamitin mo yung test sa buhok. Pag-aralan mong mabuti kung talagang karapat-dapat ba na merong isa man lang buhay na Pilipino ang mawawala dahil nais ng Amerika na tayo makipaghidwaan sa China. Nako, alam niyo po yung mga Amerikanong yan, natuto na sila sa Vietnam. Hindi na sila papayag na mamatay ang sarili nilang mga kasundaluhan. Makikipag-away po yan sa China to the last Filipino. Parang ginagawa nila sa Ukraine. Sige, labanan ng Russia, pero kami yung mga Ukraine ang mamatay. Ang inaawit po natin sa lupang hinirang, ang mamatay na dahil sa iyo ilang Pilipinas, hindi para sa dayuhan. Nabutol po ako. I am sorry. Dahil ako po'y umakit sa entablado at sinabing suportahan din si PBBM, nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako.